Anong kakaibang galak ang nararanasan mo ngayong muling nabuhay ang Panginoong Hesukristo? Hallelujah! Purihin ang Panginoong Hesus na muling nabuhay. Magalak tayo at magdiwang sa handog niyang kaligtasan. Mula po sa mga madre ng Daughters of St. Paul at lahat ng kasapi ng Pauline family, isang mainit na pagbati po ng Happy Easter sa ating lahat. Panguling araw ngayon ng buwan ng Marso, kaya pasalamatan natin ang Diyos sa papatapos ng buwan at sa mga biyayang tinanggap natin, lalo na ang makahulugang Lenten journey bilang paghahanda sa napakadakilang araw na ito ng muling pagkabuhay. Ito po ang inyong lingkod, Sister Lines ng Daughters of St. Paul, na nag-aanyayang buksan na natin ang puso at isip sa paggabay ng banal na spirito upang munawaan ang mensahe ng mabuting balita ngayon. Sa unang araw ng Sanlinggo, maagang nagpunta si Maria Magdalena habang madilim pa. Nang makita niyang tinanggal ang bato mula sa libingan, patakbo siyang pumunta kay Simon Pedro at sa isa pang alagad na mahal ni Jesus. May kumuha sa Panginoon mula sa libingan at hindi namin alam kung saan nila siya inilagay. Kaya lumabas si Pedro at ang isa pang alagad at pumunta sa libingan. Sabay na tumakbo ang dalawa. Ngunit mas mabilis tumakbo ang isa pang alagad kaysa kay Pedro at unang nakarating sa libingan. Pagkayukod niya ay nakita niyang naroroon ang mga telang lino, ngunit hindi siya pumasok. Dumating si Simon Pedro, nakasunod niya at pumasok siya sa libingan. Nakita niya na nakalatag ang mga telang lino at ang panyo namang nakatalukbong sa ulunan niya ay di nakalatag gaya ng mga telang lino kundi nakalulon sa mismong lugar nito. Pumasok noon ang isa pang alagad, ang unang nakarating sa libingan. Nakita niya at naniwala siya, sapagkat hindi pa nila alam ang kasulatan na kailangan niyang magbangon mula sa mga patay. Happy Easter! Brown out. Ang hirap mabuhay kapag walang kuryente, di ho ba? Sa panahon natin ngayon, kapag walang kuryente, lalong-lalo na kapag ito ay matagal at umaabot pa sa ibang lugar ng 1 linggo o higit pa, ay ramdam na ramdam ang pagkainip. Marami kasi na ang buhay ay umiikot sa cellphone at sa mga modern gadgets. Hindi kasi makapag-charge at ubos na rin ang laman ng power bank. Kung kahit kapansin-pansin, na kapag nagkakuryente na, ang unang reaksyon ay ang pagsigaw ng may kagalakan, yehey! May ilaw na! Ang iba pa nga ay sinasabayan pa ng palakpak. Excited ang lahat. Pwede na kasing mag-charge para maglaro, o kaya buksan ang social media, o kaya i-text o tawagan ang mga kaibigan. Pwede nang buksan ang electric fan o kaya aircon para makatulog ng maayos. Pwede nang magpalamig ng tubig at gumawa ng yelo para mapatid ang uhaw na lalamunan. Pwede nang manood ng paboritong palabas at marami pang iba. Ngayong linggo ay pinagdiriwang natin ang muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Natapos na ang brownout. Yay! Narito na ang liwanag. Ipinagdiwang natin kagabi ang Easter Vigil na kasama sa ritual ang pagdiriwang ng liwanag. Inawit natin ng paulit-ulit, si Kristo ay muling nabuhay, siya'y ating kaliwanagan. Pinaalalahanan tayo na hindi na natili si Jesus sa libingan, siya ay muling nabuhay. Patuloy siyang nagbibigay ng pag-asa sa oras ng kawalan, lakas sa oras ng kahinaan, at liwanag sa oras ng kadiliman. Bilang mga Kristiyano, buong puso tayong sumisigaw ng may kagalakan at palakpakan. Yehey! May liwanag na, ang liwanag ni Kristo. Ayaw ng Diyos na manatili tayo sa brownout. Gusto niyang mabuhay tayo sa liwanag at hindi sa dilim. Hatid ito ni Jesus na muling nabuhay. Mga kapatid,
Sa ngalan ng Pauline family, Happy Easter. Mga kapanalig, support Pauline's online ministry. Subscribe, like, and follow us on Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, TikTok, Spotify, Google, and Apple Podcast. Maraming salamat po. At sa lahat na nag-message sa amin na humihingi ng panalangin para sa iba't ibang intensyon, asahan po ninyong kasama niyo kami sa pagdarasal na ipagkaloob ng Diyos ang inyong mga kahilingan. Ito po muli si Sister Lines ng Daughters of St. Paul na nagpapaalalang magalak tayo at matuwa sa muling pagkabuhay ng Diyos Anak. Nabuwag ang kapangyarihan ng kamatayan, walang hanggang buhay na buksan.